bayan ko, nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahin ng dugo, may mga lorong di makalipan na sa hawlang ginto. Magandang morning na naman po sa ating mga kababayang Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kaibigan na nasa abroad, mga kamag-anak natin nasa abroad. Magandang morning po. Ito na naman po inyong lingkod, Vicky Custodio, para sa programang Agham at Agrikultura at Iba pa. Alam niyo ho, maganda ang araw ko simula kagabi pa. Dahil isang napakagandang mensahe ang aking na-receive sa aking social network sa Facebook. Talaga naman lahat kayo at siguro lahat ng nakabasa nito is simple lang ang malalaman mo yung pagpapatawad. Na kahit ano ang dumating na problema, na kahit anong mga batikos, kahit kasi ang istorya nito, ikwento ko lang sa inyo, no? Para lahat naman tayo na dumadaan sa mga matitinding problema, hindi pa pala nagsasara ang buhay. Kailangan pala simultaneous, continue tayo sa ating mga nakikita, sa ating mga nararamdaman. Kasi ang story nito bigyan lang natin ng konting panahon ito. Merong isang lalaki, ito story ng OFW. Merong isang lalaki na may pamilya siya, umalis siya dito sa Pilipinas, ang edad ng kanyang anak ay 1 year old, 3 years old at 6 years old. Bali 3 anak niya, puro lalaki. Nang siya ay nagpunta ng Saudi Arabia, meron siya tinulungan ng kanyang kaibigan dito sa Pilipinas na talaga ng mga kumpare ang tawag niya rito. Dahil sa abroad, alam naman natin sa Saudi, napakahigpit talaga. Kailangan susunod ka sa batas nila. Bawal ang alak. Bawal din ang mga happiness doon yung mga kasiyahan. Doon patago nilang nagagawa yung mga, alam mo na, nakasanayan dito sa Pilipinas. Hanggang minsan, isa sa kaibigan niya, yung nagdala sa kanya at tumulong sa kanya sa ibang bansa, na matagal nang nandoon sa abroad, matagal nang nasa Saudi, so mas alam niya ang kalakalan doon sa abroad. Pinadala niya ang isang alak. Kasi pupunta sila sa isang gatherings, pinadala niya ang isang alak doon. Ito namang kaibigan niya, no say no, na talaga namang walang masamang tinapay sa kanya, ang ginawa niya is kinuha niya yung alak. That time, ang nangyari naman is, nung kinuha niyang alak, nagkataon na merong checkpoint. Ang checkpoint na ito ay talaga namang yun, doon nag-umpisa ang kalbaryo niya. Kasi nung siya ay nahuli na meron siyang dalang alak na talagang mahigpit na ipinagbabawal sa Saudi Arabia, no? Ito ay naging dahilan na pagkakakulong niya ng 5 taon. Sa pagkakakulong na ng 5 taon, walang nakaalam na pamilya niya. Ito po yung nabasa ko kahapon. Tingnan niyo lang po ang mensahe dito sa sasabihin ko, sa ikukwento ko. Kasi marami tayong kababayan na nasa ibang bansa na hindi natin alam kung anong nangyayari. Ang nangyari sa kanya ay 5 taon siyang nasistensyahan dahil sa pagdala niya ng pagpinagbabawal na alak. 5 taon. Inakala niya na ang kanyang kaibigan na talaga naman naging dahilan ay sinabi sa kanyang pamilya ang nangyari sa kanyang doon dito sa Saudi. Pero bagkus mali po. Walang nakaalam sa pamilya niya na siya ay dumaan sa ganong senaryo. Ang nangyari, 5 taon na nagtataka ang kanyang anak na akala niya ay pinabayaan siya. Ang kanyang asawa po ay siyempre kakapit sa patalim. Dahil iba ang dumadating na istorya na nanggagaling sa kanyang kumpare na brainwash siya in short. Ang kanyang asawa at ang kanyang kumpare nagkaroon ng isang relasyon. Siguro, nagawa din ng babae na kumapit sa patalim, na kumapit sa ganong pagkakataon dahil po at the younger age sa mga bata, 1 year old, 6 years old, and 3 years old, ay wala siyang kakapitan. So, nagkaroon ng relasyon, yung kumpare sa kanyang asawa. Yung 5 taon na tinagal ni Mr. Simeon, proud ako kay Mr. Simeon, 5 taon niyang binunuyon at talaga naman sa pagkakauwi niya, excited siyang umuwi sa pamilya niya na wala siyang kalam-alam. Ang nangyari ay talagang kinuha niya yung nakadating siya sa Pilipinas na hindi siya nagtanggal man lang ng kanyang balbas at hindi niya inayos ang nangyari sa buhay niya.
Hanggang dumating sila at nakita niya ang kanyang pamilya, sinabi niya sa mga anak niya, nagtataka siya parang hindi excited ang mga bata. Sinabi po ng bata sa kanila na, bakit ka pa nagpakita? Yung ama niya, matipunong lalaki, maayos, hindi niya namamalayan habang ang kanyang anak ay nagsasalita, kami lang ba ang hahanapin mo? Hindi mo ba hahanapin ang nanay mo? Ayun ang sinabi ng bata sa kanya. Later on, nalaman ni Mr. Simeon na wala pala doon ang kanyang pamilya. Hanggang nanahimik din siya. Inantay niyang kamustahin siya ng kanyang mga anak, pero wala pong ganun nangyari. Hanggang sa, sabi niya, binawi niya ang kanyang asawa doon sa kumpare niya. Nung binawi niya ang kanyang asawa doon sa kumpare niya, ang sabi niya, kukunin ko yung akin. Alam niyo pong ginawa niya, base sa kanyang istorya na pinadala, kinuha niyang asawa at sa pilitin niyang inuwi. Bahukon Baykrok, inuwi niya sa kanyang tahanan. At doon ang sabi ng kanyang asawa ay, hindi mo ba ako sasaktan? Hindi mo ba ako, handa ka pa rin bang makisama sa akin? Gayong nadungisan ko na ang pagiging mag-asawa natin at hindi ako naging tapat. Alam mo, sabi po ng kanyang asawa, pakinggan mo muna ako. Tingnan mo muna yung sasabihin ko at pakinggan mo. Habang kinukwento po niya yung nangyayari sa kanyang buhay, tumutulo na lang ang luha ng babae. Doon niya na-realize na dumaan pala sa isang matinding pagsubok ang kanyang asawa. Sa ngayon po, ang buhay ni Mr. Simeon ay talaga bilang OFW ay nanumbalik ang kanilang pagmamahalan bilang pamilya. Hindi niya binigyan ng rason ang ginagawa ng kanyang may bahay dahil innocent victim din ng kanyang asawa. Kumbaga wala din kalam-alam, inintindi niya ito dahil ang sinabi niya, umalis ako sa Pilipinas na buo ang pamilya ko. Babalik ako at bubuunin ko rin ang pamilya ko. Alam mo po, sa ngayon ang mag-asawang yan ay talaga namang nanumbalik at lumaki na ang kanilang mga anak hanggang sa nagkaroon ng pamilya. Gumanda na po ang buhay at parang sabi nga niya sa istorya niya na pinadala kahapon na hindi mahalaga ang perang nakukuha mo sa abroad kung ang magiging kapalit naman ito ay magkakawatak-watak ang pamilya. Kaya naman ang sabi niya sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, mahalin ninyo ang inyong trabaho dyan at isipin ninyo ang purpose nyo kung bakit kayo nandoon sa abroad. Unang-una ang purpose nila is magbigay magbigay ng magandang buhay sa pamilya sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa abroad at hindi kung sa anumang bagay. At sa kapag nandito naman tayo sa Pilipinas, isipin din natin ang ating pamilya, isipin din natin ang ating asawa na nandun sila sa abroad, pati ultimo nga lahat pinapawisan sa kanila just to earn money para ma-sustain ang kanilang pamilya sa pagbibigay. Ang simple lang pati ang sinabi ni Mr. Simeon doon, na mutawi pa rin sa kanya ang pagpapatawad. Kasi po sabi niya, kung ang Panginoon doon ay nakapagpatawad, bakit siya mismo na nagpatawad din? Siguro po, naging dahilan lang yon ng kanilang isang pagsubok sa buhay nila na kaya niyang ibata lang lahat sa pamamagitan ng pagmamahal. Di ba napakaganda ng istorya na hindi niya inantala ang lahat na nangyayari. Kaya naman na sinabi ko ito sa umpisa pa ng aking programa para malaman natin na ang lahat ng tao nagkakamali, ang lahat ng tao, napakaswerte nyo kung mauna man kayo ng asawa yun at malawak ang pangunawa niya. Dahil tama, pag sarili mo at iyo, ipaglaban mo kung alam mong tama. Hay nako, talaga namang sana naman kung narinig ni Mr. Simeon na talaga namang nag-reply na rin ako sa kanya. Excited ako na makasama ko siya dito one time at talaga namang sinesearch ko na kung saan ko siya matatagpuan. At talagang searchable ako, natawa inaano ko na kung saan ko siya matatagpuan lahat ng ginawa ko na at hopefully na this week ay makasama natin siya. Ito man kakaiba, 1,300 na naisalba sa human trafficking, mahigit 1,300 biktima ng human trafficking at illegal recruitment ang natulungan ng pinag-usapang at pinag-isang operasyon center sa Interagency Council Against Trafficking at Presidential Task Force Against Illegal Recruitment noong 2012 ayon sa Vice President Jejomar CB9. From January 1 of December 31, 2012, ang ICAT at PT Fair Operation Center received total of 537 complaints
consisting of 1,353 victims na complainant na binuo ang ikat at nagsanib na PT Fair. Kumbaga po kahit paano yung human trafficking na tinatawag, alam mo, delikado yun, nakakatakot yan eh. Marami tayong mga kabataan talaga na nabubuyo, na hindi nila alam ang kanilang pagdadalhan, dahil wag po tayo magtiwala sa mga taong hindi naman natin una pa lang natin nakilala. Sabi nga, don't be trusted too much, kasi po yun ang magdadala sa inyo sa kapahamakan. Pero po kasi, di ba, mayroon tayong tinatawag na human instinct. Nararamdaman natin kung ito'y pagkakatiwalaan mo, mind reader natin, kung pagkakatiwalaan natin ang isang tao. Pero po, para makaiwas tayo, sumunod na lang tayo sa ipinag-uutos ng ating batas, ano? Tapos kung mayroon naman tayong alam natin kakaiba, ang dami nating pulis dyan. Alamin natin ang telephone number ng ating kapulisan. Alamin natin yung kanilang mga cell number ng hepe, para in case na may ganitong senaryo, hindi na tayo mangangapa kung ano man ang mangyayari. Ito man, another one na naman din po, Smartmatic ng CF card, magagamit ng Commission on Election at COMELEC ang Compact Plus ng CF card ng Smartmatic team sa eleksyon ngayong May 13, 2013. Ito ang nakaraang mabigong magpalagpas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema laban sa pagpapatuloy ng kontrata ng CF card. Gayunman, inatasan ng Supreme Court ang NBank COMELEC ng Smartmatic na maghain ng komento sa loob ng 5 araw. Una, iginiit ng LDLA Marketing na pigilan ng SC sa paggawad ng kontrata ng CF card sa Smartmatic at atasan ng COMELEC sa kanilang ibigay ang kontrata. O nga naman kasi po kamakailan lang, nung last election, talaga Smartmatic ay talaga na mga nasubukan ng kanilang galing sa pamamagitan ng PCOS machine na tinatawag, Kaya naman ngayon, naghahain na naman sila ng panibagong na naman nilang na magamit na naman nila yung isang Smartmatic na pinag-uusapan sa Korte Suprema kung ito nga naman ibibigay o hindi. Alam mo po, yung mga ganyan, sabi nila hindi daw epektibo, pero naging epektibo naman po kasi yung nakanang eleksyon, ang huli nating eleksyon, ganyan ang nangyari. Pero so far, andaan, ilang buwan, ilang natapos bago malaman kung ito nga may hangkipang, so wala. Pero napag-alaman din na talaga na mga epektibo ang Smartmatic natin, at sa tulong ng COMELEC nung ating nakarang eleksyon ay talaga naman pinatunayan nila na talagang malinis ang isinagawang eleksyon nung nakaraan, at ngayon naman ang balak din nila at sinasagawa nila na taging ipagpatuloy nila yung ganung naisagawa na nilang pamamaraan ng eleksyon sa pamamagitan ng Smartmatic. At napaka pati ang PNP natin, sabi nila umamin na palpak ang checkpoint ni alam mo, ang PNP natin minsan na talagang minsan daw may palpak, hindi naman palpak, minsan nagkakataon lang na talagang sumasablay kasi sabi nga people are not perfect talagang kung wala daw pong perfecto kundi pangalan lamang. Ito po, basahin ko na. Ipinag-utos ng Philippine National Police Chief Director General Alan Purisma na muling magrepaso ng pulisya sa pagpapatupad ng checkpoint sa bansa kasunod ng kabiguan ng pulisya na mapigilan ang serye ng krimen. Ginagamit ng mga illegal na baril 3 linggo matapos na ipatupad ang election gun ban. Una, nangako ang pamunuan ng PNP na kukumpiskahin ang may 600,000 na illegal na baril sa bansa. Napakarami. Kaya mga walang mga papel na binibenta, wag po kayong bibili niyan. May nag-aalok sa akin yan pero hindi ko binili. Alam mo po kung bakit? Magkakabaril ka nga. Ayun naman illegal, nakakatakot. Magamit pa ng hindi iba. Kaya po pag may mga ganyan, isurrender natin ang ating baril sa ating pinakamalapit na PNP sa Kamkrame at para mabigyan ng papel, ng complete papers na para hindi tayo amba-amba. Kasi pag may dala kang ganito, talagang diretso ka sa kulungan, I bet you. Kasi isa sa mga nangyari niyan, kaibigan ko mismo, nagdala ng baril. Wala siyang dokumentadong mga papel, awa ng Diyos. Ngayon, nag-uusap sila ngayon, nag-hearing sila at binigyan siya ng penalty na malaki. Kaya naman ang PNP natin ay talaga naman nagbibigay abiso na wag magdadala. Lalo na ngayon na
gun ban. Dahil sa posibleng maimpluwensya nito ang resulta ng eleksyon sa May 13, iningatan din ng ating pamahalaan dahil nga naman pag may mga baril, marami mga katiwali ang nangyayari. Patayan dito, patayan doon. Lalo na sa province po, ganyan, nakakatakot. Talaga namang talagang eleksyon ay kinakarir nila. Ngunit simula nang ipatupad ang gun ban noong Enero 13, hindi pa umabot sa 500 na illegal firearms ang nasamsam. So, lumalabas po sa report na epektibo ang ginawa ng ating kapulisan na sa pamamagitan ng gun ban dahil po kung 600,000 daw po ang available na ng malang mga dokumentado illegal na baril, pero po 500 pa lang po ang kanilang nakukuha. So, ibig sabihin po ang ating mga kababayan na mayroong carrier ng ganitong undocumented na papel ay sumusunod sila. Kaugnay nito, sinabi ni Purisma ng plano niyang magtalaga ng karagdagang checkpoint inspector upang matiyak ang ginagawang tama ng pulis at checkpoint sa kanilang trabaho. Ito po. May kabuang 373 baril ang nakumpiska sa bansa habang 419 katao ang nairesto dahil sa baril na patalin batay sa huling datos ng PNP. Kung mapapansin nyo po, wag po kayong magagalit kung nakikita nyo na minsan mga lalo na sa mga naninita dyan, may nakalagay na checkpoint. Eh yung pong checkpoint na yan ay talaga pong ito ay inatas ng COMELEC para po mabigyang seguridad ang ating mga kababayan at pati ang ating mga lalahok sa eleksyon. Kasi po, yung iba nagagalit pag may checkpoint. Wag po, sandali lang naman po yun eh. The best that you can do po is kumpletuhin nyo yung papel nyo, lalo na yung mga nagmumotor. Ano po? Kami nung nagmumotor kami, kumpleto kami lagi ng dokumento ng papel kasi po alam namin maya-maya ang checkpoint. Lalo na ngayon po, ultimo yung ang riders na dalawahan, tandem riders po, riding tandem. Talaga po mas lalo silang aware ang ating kapulisan dyan dahil sinisimulan din yan ng mga hindi gagandahang pangyayari. Kaya po kung may checkpoint, konting lamig ng ulo, huwag magagalit dahil trabaho lang. Okay. Aba, masaya yata ang kumari ko ngayon. Ano nangyari? Oo, Mare. Masaya ako dahil nakasama ang pamilya ko sa talaan ng National Household Targeting System ng DSWD. O ano ngayon? Ano ka ba? Ibig sabihin, PhilHealth member na kami. Sagot na ng PhilHealth ang pagpapa-ospital at may outpatient benefits pa. Oh, ba't natatawa ka? Kasi, kasali din ang pamilya ko, no? Para sa detalye, bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Marinig ko lang pangalan mo, nangingitim na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago, lagi sanang isipin ako. Kasi ang kinabukasan ko nakaasa sa'yo. Love kita,
Alam niyo sabi nga rito sa livestock poultry ng industry, nanganganib daw malugi. Nangamba ang agricultural sector ng Alliance of the Philippines o AGA Party List Representative Nick Briones na kung hindi mapipigilan ang operasyon ng kumpanya Charion Pork Pan ng Thailand ay tuluyang malulugi ang livestock ng poultry sa industriya ng bansa. Ayon kay Briones, isang multi-billion kumpanya ang CP, ngunit napakatalaga nagpunta sila rito para mag-invest sa Pilipinas, pero nagtataka sila bakit daw nabigyan ito ng permit. Kasi nangangamba nga na maapektuhan ang Pilipinas, lalo na tayo nag-import tayo sa ibang bansa. Na umano ang 6 na taong tax holiday ay hindi pagbabayarin ng buwis ng gobyerno, particular ng Bureau of Investment o BOI. Sinabi ni Briones na hindi man lang kinonsulta ng BOI ang mga stockholder o livestock at poultry industry na maging ang Department of Agriculture o DA ay bago pinahintulutang magnegosyo sa bansa ang CP. Giniit ni Briones na sa halip tulungan ng gobyerno ang mga Pinoy na mamuhunan, partikular ng libo-libong magsasaka, nagbababoy, nagmamanok at nangingisda, ay pinababaksak pa nga daw ng gobyerno ang mga ito sa inapruban umano ng BOI sa nasabing dayuhang kampanya. Base sa imbestiga ng Committee on Agriculture and Food and Committee Security sa Kongreso ay nagdesisyon ang mga ito na kanselahin ang kontrata ng CP. Ito po ay ang tinatawag na Charion Pork Pan na maghain din ng motion sa Korte Suprema ang AGAP para humiling ng temporary restraining order sa operasyon ng CP, habang gagawa rin ng pagkilos ang United Broiler Racer Association. Sumulat na rin ang AGAP kay Pangulong Benigno Aquino III at umaapilang pigilan ng Pangulo ang operasyon ng CP sa bansa. Parang namang kung ito nga naman ay matutuloy, kumbaga instead na tayo mga Pilipino ang makakuha ng ganitong makaangkat ng business para sa ating mga kababayan, lalo-lalong dumating sila sa mga pagbaha na talaga naapektuhan ng kanilang kabuhayan, itong pagkakataon ng ating Pangulong Noynoy Aquino na magbigay tulong. Kaya naman pinasok na nila sa Supreme Court, sa Korte Suprema, na ikansila daw. Sana naman mapag-usapan ito ng maayos para naman ating mga kababayan ay hindi na nag-aalinlangan, hindi na sila nangangamba. Kasi nga po, malaking kawalan sa Pilipinas ang mawalan tayo ng ganitong sa industriya natin, ang ganitong mawawala dahil milyon-milyon piso ang mawawala. Lalo na ngayon, dapat ang hinihingi ng ating mga kababayan na tulungan sila ng ating government na bigyan ng financial assistance na manumbalik ang kanilang buhay. Sana naman maging maayos ito dahil kamakailan lang din, di ba, nagkaroon ng problema dyan sa Department of Agrarian Reform. Hanggang ngayon patuloy pa rin ang kaguluhan dyan, hindi pa rin nagkakasundo ang nakaupo at ang papalit. Sana naman unti-unti ay maayos dahil ang naapektuhan nito yung taong bayan. Bakit po hindi sila nakakagawa ng tama dahil na yung proseso ng kanilang everyday routine ay naapektuhan dahil sa isinasagawa nilang kaguluhan. Kung ang gagawin na lamang nila is tutulong sa ating mga kababayan, di ay maganda. At kahit paano positibo pang marinig nila. Hindi yung mga patikos na puro hinaing. Minsan kasi nakakatakot, puro hinaing, wala na pong ginawa. Minsan matuto rin tayo magpasalamat sa maliit at bagay na ating nakikita na nararamdaman, na nare-receive. Kasi po, kung puro complain at nega ang mangyayari, wala na. Hindi natatakbo ng maayos ang ating buhay. Tulad na lang nito. Batiin din natin ang lungsod ng Malolos. Kung saan po ay ang Bulacan Day prayer ngayon daw. Ito po ay ang pinagsanim na iba't ibang relihiyon ng Bulacan Governor Helmer Minyo si Alvarado sa iba't ibang samahan ng pangrelihiyon sa lalawigan ng Bulacan. Ito po ay tinawag nilang Day of Prayer, Year 2. Kumbaga last year po ay sinimulan na itong pangalawang pagkakataon na magkakaroon sila ng isang malawakang sama-samang panlangin, hindi dahilan ng iba't ibang relihiyon na mapagsama nila ang ganito mga ating mga kababayan. Ngayong February 4 po, nagsimula ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Ito ay ginanap sa Bulacan Capitol Gymnasium sa Malolos City. Ang tema
ay ang sama-samang panalangin para sa lalawigan ng Bulacan. Kabilang sa mga religious group ang nakiisa sa okasyon ang Simbahang Katoliko, Iglesia ni Cristo, Jesus is Lord Church, Interfaith Bulacan at Cadence Alliance of Value Formation, Galilee at Emilip United Methodist Church. Biruin mo, hindi naman to, siguro hindi naman to sa gumagawa na sila ng parang preparation for election. Siguro naman ito ay parang prayer meeting na isinasagawa nila. Kasi based on the report, 2 taon na nilang pinagdiriwang ang ganitong selebrasyon para naman yung harmonious love and harmonious relationship ng bawat isa ay nagkakasundo. Kasi yung iba po talaga pag ganitong time, talagang yung iba talaga walang pakialaman sa kanilang relihiyon. Hindi pinag-uusapan ang relihiyon kung sa ikabubuti ng kanyang mga nasasakupan dyan sa Malolos, Bulacan, ano. At sana naman sa ibang karatig pook din, bayan, ay maging ganito rin ang kanilang estilo para naman kasi sabi nila pag iglesia ka, pag katoliko ka, hindi na nila nagkakaroon ng discrimination. Wag po. Kasi pag tayo nag-pass away, no? Pag dumating din tayo, isa lang tatanungin ng Panginoon sa atin. Naging mabuti ka bang tao sa ating mga kababayan? Sa iyong magulang, naging mabait ka ba? Kaya hindi, yung sabi nila, yung religious daw, yung relihiyon mo, ang makakapagsakip daw ng yung faith on God, sa religion mo, hindi po. Yung pananampalataya mo sa Panginoon, kung paano mo ito isasagawa, hindi po yung relihiyon. Kasi the religion is a religion lang yan. Relihiyon yan na talaga naman tulad ng ako, katoliko ko. May mga kaibigan ako, ang ibang sekta. Wala, hindi namin pinag-uusapan kung anong relihiyon mo. As long na nagkakasundo kami, walang pinagkaiba yan sa Muslim at Kristiyano. Ganon din po yan, ano. Alam mo, pag ganito ang pinag-uusapan natin, sabi niya, bakit relihiyon? Dumako naman tayo dyan sa Laguna. Kung pag-uusapan naman po ang Laguna, no, isa sa busy ngayon ang sinasagawa dyan, yung sa TESDA po, meron tayong tinatawag na roving car. Ito po yung TESDA, kung saan po nagsasagawa sila ng iba't ibang klaseng tulong para sa ating mga kababayan na talaga namang wala silang kakayahan na gumastos. At sa tulong ng ating pamahalaan, ang TESDA training ay nagsasagawa ng ganitong senaryo. Ito po sa pamamagitan ng TESDA Secretary General Joel Villanueva, ang susi ng mobile training classroom na nasa bus ng pamahalaang lungsod ng Binyan. Nagsasanay na sila, diyan po ito sinasagawa sa Barangay Langkiwa. Technical Educational Skill Development Authority. Kasi lahat naman po sa ating ang mga ating agency diyan, lahat ng munisipalidad ay meron po tayong TESDA. Kung gusto niyo rin po matuto ng mga short skills na tinatawag nila, yung pananahi, tapos po yung halimbawa yung ano bang tawag nito? Pananahi sa kayong sa buhok, cosmetology, itinuturo din po yan. Kaya po kung gusto niyo matuto dyan sa kayong mga seminar, sa mga waiter, waitress, na itinuturo din nila yan kung paano ka magsaserve sa tao, meron po silang tinuturo din dyan, may mga nakaantabay din dyan. Sa kayong mga massage na tinatawag nila, therapeutic ba tawag doon? Na talaga itinuturo nila. Kasi sa binangonan po sa amin, mayroong mga naka-allocate na ganyan na talaga naman effective. Bawat barangay ay nagsasagawa sila ng mga ganyang seminars na kung sino ang may gusto, tunuturuan nila. Ang kagandahan po dyan ay mabibigyan sila ng certificate, no? Para namang katibayan na sila ay nag-undergo ng training. At kada mayroong medical mission na nakakasama sila sa ganong pagtulong sa kanilang mga kababayan, ang kagandahan po niyan, yung may nabibigay din sa kanila ang government para pang tulong naman sa samahan nila. Malaking tulong po ang TESDA. Kasi po yung halimbawa yung welding, yung pag ikaw po ay gusto mo rin mag-abroad, ano po, merong training dyan sa pag-welding. Ang alam ko po, kayo lang ang bibili ng mga gamit, pero po merong magtuturo dyan
kung paano isasagawa ang tinatawag na pag-welding. Hindi ka mabibigyan ng makakapag-abroad kung wala kang certificate na magagaling sa TESDA. Kaya ang kagandahan po dyan, pag meron kayong alam, i-grab nyo na po ang pagkakataon kasi minsan lang ito. Minsan lang mangyayari na magkaroon tayo ng TESDA. Ang TESDA naman minsan nag-o-offer ng mga magagandang services. Minsan naman wala. Depende po sa takbo ng panahon. Depende sa, kumbaga, weather lang din yan kung anong, halimbawa, ngayong buwan ito, o lahat yan sa mga bartender. Marami tayo dyan mga kaibigan na nakaalis nang dahil sa TESDA, sa tulong nito, nasa ibang bansa na sila. Mga mananahi, naturungan din sila niyan. Kasi po, sa ngayon, 400 to ata ang 470 ang minimum ng pagtatahi, pananahi. Sa yung iba ho kasi, ang ginagawa nilang training period, lalo diyan sa garments, sa Antipolo, ang ginagawa nilang training ay yung nanggaling sa TESDA, na na-endorse ng TESDA na talaga nag-undergo sila ng training. Pag ganun po, ang ginagawa ng may mga private na mga patahian, nalilesser ang trabaho ng ating mga sa garments kasi po nabibigyan tulong ang ating mga kababayan. Sana naman dire-diretso na to, no? At nang hindi na sila nasasagabal. Magbigay muna tayo ng isang magandang awitin, awiting pampagana sa ating mga kababayan. Pag dumadaan kayo sa mga problema smile lang kayo kasi sa bawat araw na smile nyo, talaga nagpapaboost ng inyong, alam mo na, kailangan lagi tayo masaya. Kasi pag malungkot, wala na, talo na tayo. Isang magandang awitin po ang bibigay sa atin ng ating kaibigan. Palubog na naman ang ilaw, nagpapaalam na naman ang araw. Ang gabi ay muling mamamayani, at ang lamig ay haplos sa pisngi. Araw nang lumipas, magmula nang ika'y magpaalam, ilang gabi nang nagdaraan, ang pag-iisa'y di na makayanan. Ngunit kailangan kong indahin ng lamig ng gabi, ngunit kailangan kong tanggapin wala ka na sa tabi. Nag-iisa, wala ka na, wala ka na, nag-iisa. Alaala'y nagbabalik sa isip, mga larawan ng bawat sandali, pag-ibig nating sinumpaan, pinangako sa liwanag ng buwan. Ngunit kailangan kong indahin ang lamig ng gabi,
kailangan kong tanggaping wala ka na sa tabi, wala ka na, nag-iisa, nag-iisa, wala ka na. Ngunit kailangan ko nang masanay at tanggapin na lumisan ka na ng tunay. Ang lahat-lahat ay puti, ang pag-ibig ay mananatili lagi hanggang sa walang hanggan. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Okay. Alam niyo po, kung gusto niyo kaming sundan, mangyari lang po na www.ustream.tv/channel/kakampi-online. Kami naman po at i-search niyo po ang DOST, makikita niyo na po ang aming programa dyan. Kumbaga po, piling nyo na mga nasa ibang bansa para din kayo nasa Pilipinas dahil po lahat na nangyayari dito sa atin, sa bayan ng dito sa Philippines, na ibabalita natin abroad. Kaya naman po, wag po kayo dalawang isip pa na pindutin. Sabi nga ng aking sister na nasa UK, na i-enjoy nila. Ultimo foreigner po, nagtataka sila, buti nga daw meron tayong ganitong mga palabas na nalalaman nila yung nangyayari. Even though hindi nila maintindihan kasi nga ang salita natin ay Pilipino, banyagang Pilipino, translate lang aking sister sa UK na talaga naman na-enjoy nila. Meron tayong follower dyan sa UK po every day, gabi ngayon sa kanila, at tama, gabi ngayon sa kanila, siguro mga 11 o'clock, kaya naman sila ay natutuwa. At mangyari, kung meron din kayong katanungan po, mga question, lalo-lalo na pag meron tayo nandito tayo sa programa, mangyari lamang na tumawag kayo sa numero 553-8656-480-5812. Bukas po ang ating mga linya anytime po pagdating sa serbisyo publiko na ating may bibigay sa ating mga kababayan. At alam niyo po ba, ang migraine palang aura na inuulat ng heart attack? Naku po, kung may migraine pala tayo, dapat pala maging aware tayo, no? Kasi po, ang nakalagay ito, ang kababaihan ang dumadana sa migraine na sinasabayan ng visual disturbance, gaya ng flashes, ang light na maaring mas mataas ang panganib ng atake sa puso at blood clots. Ito ang pahayag ng mga nananaliksik noong kamakailan lang at talaga naman napag-usapan ito sa isang forum. Sangkot sa pag-aaral, 27,860 na kababaihan ang mga mayroong ganitong migraine na may aura. Ang tawag sa ganitong uri ay disturbances. Sa panahon ng 15 taon na pag-aaral, naku, ang tagal palang pinag-aralan to, 15 years daw po na pinag-aralan, na mayroong 1,013 kaso na atake sa puso, stroke o pagkamatay ang sanhi ng cardiovascular ailment. Ayon sa ulat ng American Academy ng Neurology. Ayan po, maraming namamatay, 1,030 na daw po ang namatay dahil sa cardiovascular ailment. After ng high blood pressure, ang migraine with the aura was the second strongest single contributor to risk the heart attack at stroke. Ito ang sabi sa napag-aralan ng author ni Tobias Kirk, pero ng American Academy ng Neurology. Ang panganib ng kababaihang dumaranas ng migraine na may aura na 3 beses mas malaki kaysa sa kababaihang may migraine ngunit walang disturbance. Sabi ni Kurt, magkaiba pala ang merong tinatawag na disturbance at migraine. Kasi po kung may migraine kayo at disturbance, kumbaga ay
nagsasabay-sabay na yan, ang danger ay talagang delikado. Saka po pag nakaramdam kayo ng kakaiba sa inyong pangangatawan, huwag po kayong magdalawang isip na itigil. Kasi po ako, lagi nakaramdam ako ng pananakit ng, pag ako po kasi kami nagmumotor. Pag ako po ay nakaramdam ng talaga hindi ko kaya, hinihinto ko po ang motor. Alam niyo po kung bakit. Kasi baka kung ano mangyari sa akin, umiinom ako ng mga vitamins na talaga namang epektibo na nagagamit ko sa aking pangatawan. Kaya lang nagkaroon ako ng sakit dahil itinigil ko po. Sabi ko baka pwede na. Pero hindi po. Kayo po, nagkakaedad tayo, we're not getting younger, no? Kumbaga talagang sa bawat araw nagdadagdagan ang ating edad. Ang gawin niyo po, gawin natin, mag-take tayo ng vitamins. Kasi po, para din sa ating pangangatawan yan, maging malakas at laging healthy tayo. At para maiwasan din ang tinatawag na heart attack. Ang heart attack po, iwasan din natin kumain ng mga fatty foods. Ang rice, bawasan natin. Kasi po, ayan ang sinisimulan ng heart attack. Yung kaibigan ko nga talaga yung kanyang Joe, ay talaga po talagang nanigas. Ito po daw mild stroke na nangyari sa kanya. Dahil naman po sa sobrang init noon. Buti naman ngayon, ang klima ng ating panahon ay maganda, level lang, kumbaga nasusundan ng ating pangangatawan. Maliban na lang kung may asthma ka, talagang pang nag-iba ang panahon, apektado ka. Kaya always take vitamins, uminom po tayo. Ang pangalawang pag-aaral naman ay nilabas ng Naturang Academy. Ito po, nagsasabi ang kababaihang nagkakaroon ng migraine ay may aura at umiinom ng hormone na contraceptive na mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng blood clots sa pamumuo ng dugo. Imagine po, lalo na may mga asawa, umiiwas para mabuntis, po, ang ginagawa nila, umiinom sila ng contraceptive na tinatawag. Imagine pa, pag kayo uminom ng isang gamot, iniiwasan nito ang makaramdam kayo, iniiwasan nito yung pananakit. Ganyan ang bisa ng ating gamot. Kaya before you take medicine, ask your doctor first. Tanungin niyo muna po ang inyong doktor. Huwag kayong iinom na hindi bigay ng doktor niyo. Kasi po huwag kayong magsasariling medikasyon. Kasi po hindi natin alam na hindi pala hiyang sa atin ang ganitong gamot. Ako nga po nagtaka last sa Saturday po, meron kaming seminar sa Vista C. May free doon. Lahat po free ang binibigay namin na assistance sa ating mga kababayan na talaga namang wala silang pangbayad sa mga sa blood clot na tinatawag. Libre po sa amin yun. Alam mo po, nagulat ako Kasi ako pala, ay tumataas pala ang sugar ko. So ako na-bother ako. Sabi ko, bakit ako nagkaroon ng ganyan? Denial pa ako Sabi niya, Vicky, pwede mo naman itong ma-prevent. Basta huwag ka lang kumain ng maraming rice at iwasan mong uminom ng soft drinks. Ayan po pala ang nakakaano. Sabi niya, Vicky, hindi ka na bata. Nagkakaedad ka na, kailangan sundin mo na yung mga payo na binibigay namin. Doktor po yun. Kasi nga, pag dire-diretso ko pang ipagpapatuloy yun at matigas ang hulo ko, hard-headed ako, wala. Hindi ako abutin ng 5 taon pa. Kasi ang hirap magkasakit ngayon. Sa panahon ngayon, bawal ang magkasakit. Pumunta po kayo dyan sa Pasig. Sa Pasig General Hospital. Ewan ko lang kung makaya nyo yung mga nandyan. Kasi po bakit? Walang mayaman, walang mahirap. Pag kayo nasa hospital at na-hospital kayo, magugulat na lang kayo dahil patuloy na babagsak ang katawan ninyo. Sumunod na lang tayo sa binibigay ng ating doktor na mga payo para naman sa ating pangatawan din yan. Saka maging po natin, habitual natin ang magpatingin at saka yung magpa-general check-up. Once a year lang naman yan para po alam natin ang kalusugan natin. Alam mo, another tip naman yan. Kasi po itong Vista C na binigay sa akin ng aking kaibigan at talaga naman ang narinig ko yung kanilang mga isinasagawa dito. Marami silang bisang pampalakas ng resistensya, immune system booster daw po ito, mabisang panlinis ng internal organ, pinatitibay ang depensa laban sa ubo, sipon, lagnat at ibang uri ng sakit. Nagpapalinaw daw ng mata at nagpapalapot ng dugo, kumbaga ibinabalik sa dati, nagkukulay puti, ibinabalik daw sa dati. Ako ang taong hindi mo ako mapapatay ng kahit anong gamot hanggat hindi ko nasubukan.
Isa lang ang nasubukan kong gamot hanggang ngayon na iniinom ko. Kasi sabi ng doktor ko noon, pag ako binibigyan ng reseta, bibigyan lang ako ng reseta, hindi ko bibilhin. Bakit po? Feeling ko magaling na ako. Bakit po? Anong psychological impact lang pala yan? Kumbaga, nagiging habitual mo magpatingin pero hindi mo naman ginagawa, hindi po din tama yan. Kailangan ite-take mo din yung binibigay sa ating gamot. Kasi nga, pag hindi natin ite-take yan, wala rin, mahirapan din tayo. At saka po, subukan yung pumunta dyan sa San Lazaro Hospital. Bakit ko po sinasabi sa inyo? Kasi po, na one time na ako'y bumisita sa hospital po, nagkaroon kami ng seminar na sinagawa dyan. Ako po'y nagulat. Dahil maawa ka sa mga pasyente, yung iba po talagang wala namang kabuhayan na talagang pagkukunan, umaasa lang sila sa tulong ng gobyerno. Kaya naman po nagpapasalamat din ako sa ating PCSO, sa ating Red Cross na patuloy na tumutulong sa ating mga kababayan sa walang-wala. Kaya po mayroon tayong tinatawag na DSWD. Handa po silang tumulong sa atin. Handang tumulong sa tao na nangangailangan. Mangyari lamang na pumunta kayo sa inyong barangay at ang barangay nyo naman ay magbibigay sa inyo ng certificate of indigency. Pag meron po kayo niyan, dire-diretso na po ang tulong na ibibigay sa atin. Huwag po kayo manghinayang. Siguro po last week, meron siyang breast cancer victim, no? Case niya. Pumunta sa bahay namin. Gabi po yun. Nanghingi ng tulong. Tulong po kung ano daw pwede ko maitulong sa kanya. Alam niyo po, na natuwa ako sa kanya. Dahil kahit siya ay may cancer, cancer na daw po kailangan daw po magpatingin na talaga para yung dadaanan siya, mag-undergo na siya sa isang, yung natatanggal yung buhok, pag ano ba tawag nun? Tutulong na siya sa, ano ba tawag sa gano'n? Yung mga, halimbawa yung chemo, magpapakemo siya, cancer, sabi niya, pinakita niya sa akin ang breast niya. Sabi niya, Biggie, gusto mo bang makita? Nung tingnan ko po, alam mo talagang maawa ka, pero nakita ko pa rin sa kanya, positibo siya sa kanyang sarili. Alam mo, kung kayo may sakit, at alam niyo may karamdaman kayo, wag na po kayong lulungkot-lungkot buhay. Kasi po, ayun na magdadala sa inyo, na manghihina kayo. The best that you can do is, kailangan lagi kayong malakas, lagi kayong masaya, lagi kayong nakatawa. Kasi po, dagdag din yan Nagpapalakas din po yan ng inyong, ng kalakasan Saka huwag kayong mawawala patuloy kayong manalangin, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Sabi nga nila, hanggang tumihinga tayo, may pag-asa tayo. Kaya naman pagkakataon ko din po, ito nga itong DSWD, ito nga po, si Ma'am Dinky Soliman, ay nakasama ko na po. Siguro maraming beses na. Suki ko na po yan sa programa ko sa kabila. At sana dito ay makasama din natin siya. Meron siyang panawagan. Ang DSWD po, ang purpose na tinatawag Pantawid Pangpamilya Program, ay meron daw nagagamit daw ang Pantawid Pangpamilya Program ng mga politiko. Sabi nga po niya, panawagan niya, huwag naman daw gamitin at samantalahin ang paggamit ng mga politiko ngayong papalapit na eleksyon. Kasi po, ayang purpose na yan ay matagal lang ibinigay ng ating pamahalaan para makatulong sa ating mga kababayan. Ito po ay may under ko to, may mga seminar ito para mabigyan ka ng ganong, ma-entitle ka, ma-join ka sa ganitong samahan. Merong dadaan ka sa mga hakbang, meron silang mga requirements. Sabi nga ni Ma'am Dinky Solimana, hanggat maaari, lahat ng politiko ay huwag ito ang gamitin kasi po ito ay tulong na ibibigay sa ating mga kababayan na galing sa government. Hindi po ito magiging tulong na para samantalahin na makuha ang simpatya ng tao. Kaya nga po sabi nila, gamitin ng tama ang purpose, hindi yung basta-basta lang na ibibigay sa kanila para naman magamit at maging dagdag points sa ating mga politiko. Kung talagang tutulong tayo, minsan matatawa ka din po gusto nilang tumulong. Isa lang ang tinatanong, botante ka ba? Di pag hindi ka botante, talo ka na. Di kailangan, sumunod ka na. Ito nga po, basahin natin na umiepal sa purpose, binalaan ng DSWD. Iniusad ng Department of Social Welfare and Development ng DSWD ang anti-EPAL campaign nito laban sa mga kandidato na ginagamit ng kanilang maagang pangangampanya ang Pantawid Pamilya Pilipino Program o tinatawag na purpose para sa mahihirap. Sinabi ni DSWD Secretary Corazon Soliman na ang kampanya ay tugon lamang sa reklamong matatanggap
ng kagawaran laban sa ilang politiko na ginagamit umano ang purpose para mapagpapogi sa mga botante. Aniya, tinatakot din ng ibang kandidato ang mga botante na tatanggalan ng benepisyo sa purpose kung hindi sila iboboto. Naku po, ano ba yan? Takutan blues. Hindi po takutan blues ang botohan. Kailangan po, kung magsiservisyo tayo, servisyon totoo na po, makatotohanan na po. Kasi po, ang ating mga botante ay hindi sila ignorante, alam nila ang kanilang puso nila ang magdadala, ang magbibigay ng boto, kung ano yung napipisil nila. Tinukoy din po na labanan na rin ng DSWD ang mga kandidatong sangkot sa usaping ngunit tumatangging pangalanan ng mga ito. Kaugnay nito, umaapila rin ang DSWD sa mga benepisyaryo ng 4Ps na huwag mag-aatubiling isumbong sa kagawaran ng sino mang kandidato na nananakot at sinasabihan sila at nanliligaw sa 4Ps sa kanilang paliligaw na iboto. Ganito pala, no? Meron pala, kasi may report po ayon kay Ma'am Dinky Suleiman, no? Meron pala silang natanggap na report na merong kandidato na nananakot na hindi ibibigay, igagrant ang purpose. Kasi po ito, sinisimulan na po ito last year pa to na sinimulan. Talaga namang nakamonitor tayo dyan, kaya naman alam natin yung circulation na ganyan. Kung meron daw nananakot, talaga namang hindi bibigay ang kanyang may igagrant ang kanyang purpose, gayong pasado na siya, wag po kayo magdalawang salita. Ano po, pumunta kayo mismo sa DSWD na pinakamalapit dyan sa inyong pamahalang lungsod, kung saan man yung munisipyo ninyo, isumbong nyo po. Kasi po, ang purpose po ay bigay ng ating Pangulong Noynoy Aquino para sa taong mahihirap. Tulong po niya yan sa atin. Iyan po naman ay naka-allocate lang po dyan, na ibigay lang po ang serbisyo sa mga nakaupong politiko. Sila ang binigyan, inatasan ng ating Pangulong Noynoy Aquino na magbigay tulong. Pero huwag naman samantalahin ng mga politiko na gamitin ito kasi ang tawag po dyan epal blues. Ito po nga ang ating Senator Miriam Defensor ay talagang siya din ang isa sa mga nagbigay ng isang epal isang ginagawa nila itong usapin dyan sa Senado na kung sino ang mga candidacy na lalaban ngayon na umiepal ay magkakaroon din ng violation. Meron silang isinasagawa nila pinag-uusapan. I don't know na kung tapos na nga yung ganito nga scenario ng usapan nila sa Senado. Kaya nga kung mapapansin nyo, nagkainitan ng ating senador at ang ating sa kabilang hindi na ako nabagitin na isang panghalan, nagkainitan sila dahil sa usaping yan. Sana naman sila mismo po ay magkasundo. Kasi kung hindi sila magkakasundo, taong bayan apektado, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Pero po, sabi nga, ang botohan ay isang beses lamang. Pero ang gagawing serbisyo ng ating mga kababayan na iululuklok na kandidato, ay for 5 years o I think 3 years na nagagawin nila yan. Gawin na po natin makabuluhan ang ating serbisyo sa ating kapwa. Kasi sabi nga, misa ka lang dadaan ito. Sa pagdaan mo dyan, siguraduhin mo lamang na tama ang iyong gagawing hakbang dahil apelido ng nanay mo, ng tatay mo, ang dadalhin mo. Gusto mo bang masira ang apelido niyan? Ako, ayoko. Ganun din ang ating mga politiko, nagagawin din nila ang kanilang talagang tungkulin. Kasi isa sa mga politiko po, sa Rizal ang nakausap ko. Ang sabi nila sa akin, ayaw na muna niya magsalita dahil gusto niya maipakita sa tao ng kanyang nasasakupan ang kanyang tunay na serbisyo. Sana mapanindigan mo yan dahil mahirap na magkaroon tayo ng problema banda-banda dahil taong bayan ang apektado. Sabi nga nila may nagtanong sa akin, bakit po Miss Vicky, pag nanghihingi kami ng tulong, kailangan pa botante? Ganito po yun. Huwag naman po nating masamain din pag nagtatanong sila kung botante. Kasi po, lahat yan ay merong mga naka-allocate sa mga munisipalidad na budget. May budget po yan. Pag tinanong nila, botante ka ba? Ibig pong sabihin nun, sinasabi lang nila na kung botante ka nila, ibig sabihin, kasama ka nila sa tulong na ibibigay nila. Pero hindi naman sinasabing hindi ka nila tutulungan. They are willing to help. Sa mga taong gusto nga nangangailangan ng tulong, willing din silang magbigay ng tulong. Pero po, sabi nga, meron po tayo naka-allocate dyan na budget. Kanya-kanya po yan ay binigay sa amin ng aming
pamahalaan kung paano namin gagamitin ito. Pero din po, mali din ng mga politiko, huwag niyo tayo magtatanong kung ito'y botante, kasi kung tutulong tayo, it came from our heart, from the bottom of our heart, na talagang tumutulong tayo just because love nating tumulong. Hindi just because tumutulong tayo, just because of propaganda, papogi points. Ewan ko ba? Sana naman huwag maging ganyan, kasi po, sanay na ako sa ganyan po, dahil marami kami. Ito nga lang hindi ko naman ulitin ang pangalan. Kakilala ko na lang, hindi ko na kaibigan, kakilala ko. Tuwing ganyang eleksyon, budbud siya ng budbud, namimigay siya. Bakit po? Sabi ko, ba't ka namimigay ng mineral water? Hindi ka naman kandidato. Hi, Vicky. Namimigay ako ito dahil gusto kong tumulong, dahil ayoko nakikita ang makababayan ko ay nahihirapan. Okay, fine. Kung gusto mong tumulong sa inyong mga kababayan, tumulong po kayo. Free po tayong tumulong sa lahat. At saka po, pag may kumatok sa atin na ganito po, pag may kumatok po sa atin at nanghingi ng tulong, huwag po tayo dalawang isip na tumulong. Kasi po, hindi kakatok yan kung di nangangailangan ng tulong. Maliban na lang po kung ginagawa nilang habitual ang pagkatok at paghihingi ng tulong. Kasi po, mali din na tutulungan natin yan. Kasi binibigyan natin sila ng paraan na maging tamad. Tayo po, sabi nga nila, hindi makakakain ang tamad. Pero po, makakapagbigay tayo ng tulong sa mga magitan ng tamang pamamaraan. Di po ba? Kasi maraming yun nasa labas dyan, magtataka ka, mga scavenger natin dyan, bilib ako dyan, alam mo kung bakit po? Gumagawa sila, naghahakot sila ng mga basura, naghahakot sila ng mga kalakal po tawag dyan, mga kalakal, ibinibenta nila. Pero po, napakasarap, napakasakit ko pong tingnan. Pag nakikita ko ang kababayan ko mismo ay nagkumukuha ng basura at mapapansin mo lang galing sa mga food chain, makikita mo talaga kinakain nila. Sana naman dyan i-focus ng ating mga government official ang pagtulong sa ating mga kababayan. Kasi po, tingnan natin huwag natin tingnan yung mga magagandang damit. Tingnan natin yung mga kababayan nating madungis. Yun ang tutukan natin dahil yun ang nangangailangan ng tulong. It's time na po to say goodbye at magsayonara na ako sa inyo mga kababayan. Mangyari lang po kung gusto niyo po kami sundan, ano po? Lastly po, www.ustream.tv/channel/kakampi online o kaya naman po ay tumawag kayo sa 553-8656 480-5812. Pasalamatan ko din po ang Kakampi Family. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa akin ng araw-araw dito sa programa nga Aghama at Agrikultura. Ito pong muli ang inyong lingkod, Bigo Studio, nagpapaalam hanggang bukas, hanggang Miyerkules po ang ating magkakasama-sama tayo. Magandang gabi at magandang morning. Sabi nga nila laging gabi at morning. Magandang morning sa inyo po at mabalo sa inyo gabos. Sayonara.